As you age, you might experience not just one, but multiple problems with your body and lead to 10 essential benefits to help ensure your body is
Okay. Magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat. At ngayon, patuloy tayo sa ating Bible study. Ito nga pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church dito sa Iloilo. At ito po yung gawain natin ngayon na inumpisahan last few days ago, na magkakaroon tayo ng Bible study online sa FB para na marami ang makaalam ng mga katotohanan na matagal nang naisupil, matagal na tago, matagal na hindi na pag-aralan sa Biblia, sa King James Bible, no? At isa na sa mga nakatago at matagal nang hindi nalaman ng mga tao na mayroong gospel sa ngayong dispensation of the grace of God na corrupt dahil sa mga nagtuturo, mga denominations na nagtuturo ng napakaraming good news or gospel. But kung tayo ay nagra-rightly divide, makikita natin at malalaman natin na mayroon lang palang isang gospel sa ngayong panahon ng dispensation of the grace of God na siyang makaligtas ng kaluluwa ng isang tao. At wala nang ibang gospel. Hindi pwedeng haluan, hindi pwedeng gamitin yung mga gospel sa ibang dispensation, whether in time past o yung dispensation sa ages to come. Dahil sa Biblia, maraming gospel, maraming good news, no? Yan kasi ang ibig sabihin ng gospel, good news. At mayroong good news na makakaligtas ng kaluluwa ng tao sa ngayong dispensation of the grace of God. So yung ating pag-aaralan ngayon, no? Bago nga pala, hi. Thank you sa lahat na online ngayon at nagjo-join sa atin na Bible study, sa mga kapatid, fellow artists, no? Sa mga friends namin at sa mga iba pang mga maka-join sa aming pag-aaral sa ngayong gabi na ito. At yung pag-aaralan natin as posted kaninang umaga ay why John 3:16, John 1:12 and Acts chapter 16 verse 31 cannot save a single soul in this dispensation of the grace of God. No? So yan yung ating pag-aaralan ngayon. Bakit? Kasi napaka-importante. Kasi maraming mga tao na mislead sa paniniwala na maraming pamamaraan ang kaligtasan sa ngayong panahon na ito. Ngunit, at yan, alam natin na resulta yan ng pagtuturo ng mga mixed doctrines, mixed gospel. Ngunit, hindi totoo yun. Dahil sa Biblia, isa lamang yung makakaligtas ng kaluluwa na gospel ang umiiral ngayon, or meaning at work, no? Or ang epektibo na gospel na makakaligtas ng kaluluwa ng tao ay iisa lamang sa ngayong dispensation of the grace of God. At alam natin na yung John chapter 3 verse 16, isa sa pinaka-popular na verse na halos napakaganda nga naman ang verse na yan na pakinggan natin. At kung hindi natin alam ang katotohanan, maliligaw tayo at mapipilitan din tayo maniwala, lalo na at itinuturo ng maraming mga denominasyon na kung maniwala ka dyan, imaligtas ikaw. Isabayan pa nung John 1:12 at saka yung Acts chapter 16 verse 31. Kaya yun ang subject na ating pag-aaral ngayon dahil ayaw natin unang-una na yung mga kaluluwa ng mga naniniwala na ligtas na sila dahil naniwala sila sa ganong mga verses para sa kanilang kaligtasan ay ligtas sila. No? Ayaw natin doon. Kundi ang gusto natin na malaman nilang katotohanan na mayroon lamang isang gospel sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God, na siya lamang ang makakaligtas ng kaluluwa ng tao. Okay? So, kaya yun yung pag-aaralan natin. Why or bakit ang John 3:16
ang John 1:12 at ang Acts chapter 16 verse 31 ay hindi makaligtas kahit isang kaluluwa sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Okay? So, bago natin halungkatin ang mga katotohanan na yan galing sa Biblia, gusto ko muna magsitol tayo, mag-agree tayo that we are in the dispensation of the grace of God. Andito tayo ngayon nakatira sa panahon ng dispensasyon ng grasya ng Panginoon. Ito yung church na yan. Ito yung naka-yellow. Ito yung time pass. Ito yung sinasabing prophetic program ng Panginoon sa Israel. Hanggang dyan sa kay Stephen sa Acts chapter 7. Ito naman naka-yellow na ito. Ito yung sinasabing dispensation of the grace of God after ng fall ng Israel. Sa Acts chapter 7, salvation comes to the Gentiles. Kaya itong dispensation of the grace of God, dito tayo ngayon nakatira. Dito. Ito namang sunod dito na black na ito yung ages to come o yung panahon na darating pa, future pa. Habang ididil na naman ng Panginoon yung Israel. Sa ngayon, sa dispensation of the grace of God, lahat ng rasa ng tao, lahat ng race ng tao ay dinidil ng Panginoon. Ibig sabihin, yung programa na ito para sa lahat ng tao, walang Jew, walang Gentile. Habang dito, para lamang sa mga Jew. Okay? So, mag-agree tayo that we are in the dispensation of the grace of God. Mag-agree tayo that sa ngayong dispensation of the grace of God, meron tayong separate instruction. No? At ang instruction na yan ang isinulat ni Apostol Paul, Romans to Philemon. Okay? So mag-agree tayo na yung instruction naman sa time pass to the Jewish people, Genesis up to Acts 7. Then mag-agree tayo na instruction ng Panginoon para sa ages to come, sa darating na panahon after the rapture, is yung Hebrews to Revelation. Yan yung mga instruction naman sa mga taong yun. So, we agree, dapat mag-agree din tayo na ang Book of Acts is a transitional book at hindi tayo dapat magkuha ng ating instruction dyan sa Book of Acts. Okay? So, bakit nga ba na yung instruction natin ay dapat yun lamang Romans to Philemon? Bakit? Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 14 verse 37. 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Sabi dyan, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. So, Apostol Paul said, ang sabi na Apostol Paul, yung taong nag-iisip na siya ay propeta or spiritual, let him acknowledge, kailangan kilalanin niya na yung mga isinulat ni Apostol Paul, yan yung commandments ng Panginoon sa ganitong panahon ng dispensation of the grace of God. Dahil si Apostol Paul ay tinawag ng Panginoon na magiging apostol, sa kanya ni-reveal ang dispensation of the grace of God. Ephesians chapter 3 verse 1 to 4. Mababasa natin yan doon. And besides, bakit ba talagang si Apostol Paul yung susundin natin, yung kanyang mga isinulat na ni-reveal sa kanya ni Kristo? Bakit? Dahil si Apostol Paul yung apostol to the Gentiles. Ibig sabihin noon,
siya yung being a Gentile, being the apostle of God in this dispensation of the grace of God, siya yung nararapat, no? Pasensya sa Tagalog ko ha. Siya yung nararapat na ating sundin. Yung kanyang instruction ang ating dapat sundin. Dahil yung si Peter at ang kanyang grupo ay alam naman natin yon na sila apostol ni Jesus Christ sa kanyang programa doon sa Israel sa prophetic program. These 12 apostles of the Jews were sent only to the Jews, to the Jewish people. Okay? Kaya ikaw nga ba, halimbawa ikaw minister ka, apostol ka ng Gentile, yung sinusunod yung apostol ng Jewish people. Bakit Jewish ka ba? Israel ka ba? Kilalanin nga natin yung sarili natin. Si Paul is the appointed apostle to the Gentiles. Romans chapter 11 verse 13. Hindi ko naman siguro kailangan basahin pa yan. Basahin nyo na lang dyan. No? So, dapat siya nga ang ating sundin. At sabi dito, yung kanyang mga isinulat, yan yung commandments para sa atin ngayon, nakatira sa dispensation of the grace of God. Sa period ng grace. Magtatanong kayo, ano pala yung mga books from Genesis to Acts 7? Dahil yung Acts 8 to 28 is a transition book. But ang Acts chapter 7, kasali pa yun sa Old Testament. Dahil pag kayong Jewish nation still or considered as above all nations, it is still time ng Old Testament. Okay? Kaya ang Matthew, Mark, Luke, and John until Acts chapter 7 is still a part of the Old Testament dahil nga ang Jewish nation, Israel at the time, was still above all nation. Doon lamang sila nabagsak, nahulog sa level ng mga Gentile sa Acts chapter 7. Kaya doon nag-umpisa na wala ng Israel above all nations. Okay? So doon, nung panahon na yon sa time pass, Genesis up to Acts chapter 7, Hebrews to Revelation, no? Ay mga instructions yon sa ibang dispensation. Hindi natin pwede kunin yon at ilagay natin sa atin sa dispensation natin ngayon, sa dispensation of the grace of God. Because those were written, yung Genesis up to Acts 7, are books written for those people who live in time past. Okay? Then Hebrews to Revelation was written for people who will live on this earth after the rapture until the end of Christ's 1,000 years reign as King of Kings and Lord of Lords in this earth, reigning over the Jewish people and all nations on this earth. Okay? Yan yung instruction nila. So, anong gagawin natin doon sa mga instruction sa time pass? Yung Genesis up to Acts chapter 7. First, Romans chapter 15 verse 4. Romans 15 verse 4. Baliwala ba yon? Itatapon ba natin yon? Hindi ba natin babasahin yon? Hindi ba natin pag-aaralan yon? So, pag-aaralan pa rin natin yon. Diba? Pero, anong sabi dito sa Biblia? Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever things were written aforetime. Ano yung ibig sabihin na aforetime? In time past. Those things which were written aforetime in time past, sabi dito,
were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Okay? Those books, the instruction to the Jewish people, we can read it, we can study those books, but those books ay hindi para sa ating obedience, kundi para sa ating learning, para tayo may malaman, may ma-learn, but not for our obedience. Kaya yung tithing, whatever instruction to the Jewish people, those instructions, those commandments of God given to His covenanted people, the Jewish people, Israel, the 12 tribes of Israel, the sons of Jacob, hindi atin yon. Those are only for our learning. Kaya napakahirap pag I'm so thankful na ngayon ako na tao sa dispensation of the grace of God. No, I'm so thankful na hindi rin ako naging Jewish. Kasi kung naging Jewish ako at doon ako na tao sa panahon ng mga sa time pass, napakahirap. No? Ang dami nilang ginagawa para lamang sila ma-save. Yung salvation nila is by faith plus instruction sa anumang time kung paano sila ma-save. Faith plus works yung salvation nila. But in this dispensation of the grace of God, we have a very simple salvation that God ibinigay sa atin para tayong mga taong nakatira ngayong dispensation of the grace of God maligtas. Okay? So, mag-agree tayo dyan. Okay? So, ano bang isa dapat na mag-agree tayo bago tayo dig deeper sa subject natin, Kailangan mag-agree tayo that in this dispensation of the grace of God, meron tayong gospel. Meron tayong sariling gospel na kung saan yan ang ating pananampalatayahan para tayong maligtas. Hindi tayo maligtas sa instruction dyan sa Acts chapter, sa book of Acts, since it is hindi yan instruction para sa atin. Yan ay transitional book, okay? Hindi tayo maligtas sa gospel doon sa book galing sa Genesis at papuntang Acts 7, maraming gospel dyan. Pero hindi tayo maliligtas dyan. Bakit? Hindi para sa atin yun. Sa ganitong panahon ng dispensation of the grace of God. Okay? So, ngayon, hindi din tayo maligtas sa gospel pagkatapos ng rapture. Wala din namang maliligtas sa gospel kung doon tayo kukunin ang gospel natin sa Hebrews to Revelation. May mga good news din doon. Pero hindi tayo maliligtas doon kung doon tayo kukuha dahil nga hindi tayo pwede magnakaw ng gospel ng ibang grupo ng tao. Hindi natin pwede pakialaman yung binigay ng Panginoon sa kanila para sila maligtas. Yung para sa atin, yan yung dapat natin pananampalatayahan para tayo maligtas sa ngayong dispensation of the grace of God. Okay? So, yung book of Acts, as I said, it is a book of transition. Hindi natin pwede kuhaan yun ng aral, doktrina, para i-apply natin sa body of Christ, sa church, sa mystery church, sa tinatawag na new creature, tinatawag na body of Christ. Since yung Acts is a transitional book from prophetic program to mystery program of God. Kaya makita mo dyan yung andyan pa sila ni Peter, andyan na rin sila ni Paul, yung mga taong naligtas sa grace gospel, yung mga taong naligtas sa kingdom gospel, magkasama silang minsan sa isang lugar nakatira.
No? Kaya yung aral diyan sa Book of Acts, yung mga mababasa natin diyan, medyo mix yung mga mababasa natin. May mga naligtas sa kingdom gospel, may mga naligtas na sa grace gospel. That is why medyo mayroong mga confusion. Kaya nga nag-meeting yan sila ni Paul at ni Peter at ng kanyang grupo sa Jerusalem. At yan yung account ni Paul sa Galatians chapter 2. At yung account naman ni Luke ng meeting na yan is Acts chapter 15. Kaya walang doctrinal lesson dyan na pwedeng i-apply. But it was their talk, during their conference, what they had agreed during the time kung anong gagawin nila para hindi sila maintindihan nila kung ano yung ginagawa ni Paul. At patuloy naman yung ginagawa nila ni Peter sa Jewish people, sa mga kingdom saints. Okay? The Book of Acts is a transitional book from Israel to the body of Christ. Okay? Kaya makita nyo, pag tapos na, nung nag-diminish na yung work nila ni Peter, wala ka nang mababasa from Romans to Philemon. Ha? Kung meron ka makita dyan na nami-mention yung Israel, is nire-reference na lamang yon ni Paul sa mga sulat niya upang maintindihan ng mga Gentiles kung bakit yung Israel hindi naligtas as a nation. Okay? So, dapat maintindihan natin that ang Book of Acts is a transitional book from law to grace. Kaya dito sa Old Testament, from Genesis up to Acts chapter 7, puro yan dispensation. Ang dinidispense dyan ay law. They should obey the law. No? But, mabasa mo dito sa sinulat ni Paul that the law has been stopped. And sabi ni Paul, we are no longer under the law, but under grace. Yan, dapat maintindihan natin yan. Kasi kung hindi, ang gulo. Makukonfuse kayo. Then, dapat na mag-agree tayo na yung Book of Acts is a transitional book from kingdom gospel to grace, to dispensation of the grace of God gospel. No? Kasi iba yan iba talaga yan yung gospel ng para sa kingdom, sa earthly kingdom ni Christ, iba yung gospel nila, at iba naman yung gospel sa heavenly people na iniipon ngayon ni Jesus Christ in this dispensation of the grace of God. At yung gospel naman, tinatawag na grace gospel or dispensation of God, dispensation of the grace of God na gospel. Andiyan yan sa Acts chapter 20 verse 24. Then ginawang specific ni Apostle Paul, yan yung 1 Corinthians 15, 1-4. Then dapat maintindihan natin na ang Book of Acts is a transitional book from Jews to Gentiles. Okay? Then dapat maintindihan natin na yung Book of Acts is a transitional book from Peter's ministry to Paul's ministry. Kaya tingnan mo after Acts chapter 15, that event, yung conference na yan, na isinulat ni Luke sa Acts chapter 15, after that, ewan ko lang, if there was no mention anymore of Peter and his group because they are already diminishing. While Paul's ministry was increasing. Okay? So, having said that, ngayong nag-agree na tayo, no? Alam na natin na ang ating gospel is yung gospel of the grace of God. Pupunta tayo ngayon sa pag-aaral natin bakit hindi maligtas o bakit walang isang kalag ng tao sa ngayong dispensation of the grace of God. Walang isang soul or kaluluwa ng tao na maligtas pag yung John 3:16 ang kanyang paniwalaan sa kanyang kaligtasan. Bakit walang kaluluwang maligtas
kung yung paniniwalaan niya is John 1:12 para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa, bakit walang maligtas na kaluluwa kung yung kaligtasan niya ay aasahan lamang niya o paniniwalaan niya ang Acts chapter 16 verse 31? Kung yan lang yung verse na yan ang kanyang paniwalaan, talagang walang kaluluwang maliligtas. So, bakit? So, pupunta tayo ngayon sa gospel natin. Alam na natin, yung gospel natin is only nag-iisa. At yung gospel na yan, tinatawag na gospel of Jesus Christ. Romans chapter 1 verse 16. At yung gospel na yan, tinatawag na gospel of Paul. Romans chapter 2 verse 16. At ang gospel na yan yung sinabi ni Paul, yan yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. So pupunta tayo ngayon doon at ating pag-aralan kung bakit hindi tayo maligtas. Ano ba meron ang gospel na ito? Ang 1 Corinthians 15, 1 to 4, ang gospel of the grace of God, bakit walang taong maligtas ang kanyang kaluluwa kung ibang gospel ang kanyang gagamitin or paniniwalaan para sa kanyang kaligtasan? Okay? So, 1 Corinthians 15, 1 to 4. Sabi dito, at babasahin ko, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. The gospel of the grace of God must be preached according to Apostle Paul. Okay? Kailangan maiwali, kailangan maisangyaw, kailangan mai-preach. Okay? Para mapaniwalaan, which also ye have received, wherein ye stand. The only way that a sinner can be saved and can believe this gospel is this gospel must be preached. Okay? This gospel must be read. Okay? Then sabi niya dito, wherein ye stand. Na kung saan, yan yung tinatayuan na katotohanan ng mga taga-Korinto. By which also ye are saved. Past tense. So, na kung saan kayo ay naligtas. Okay? Yung mga taga-Corinthians, ligtas. Dahil na-preach sa kanila yung gospel, ni-receive nila yung gospel, na-believe sila sa gospel. Sabi dito, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all. Ito na yung gospel. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ. So this gospel, listen to this. This gospel was also received by Apostle Paul. How? How it was received by Apostle Paul? It was received by Apostle Paul by the revelation of Jesus Christ to him. Ni-reveal sa kanya, sinabi sa kanya, yung revelation, para na rin yung nag-preach sa kanya si Jesus Christ. At yun, ni-receive, I also receive. Sabi na Apostle Paul, tinanggap din niya, pinaniwalaan niya, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Yan yung unang component ng gospel. How Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and rose again the third day. So the gospel of this dispensation of the grace of God na nakasulat dito sa 1 Corinthians 15, 1 to 4, na siya lamang ang makaliligtas ng kaluluwa sa ngayong dispensation of the grace of God, ay may tatlong components. Pag sinabi natin components o elemento, ano yon? Yung tatlong component na yon, na kung saan ang tao maligtas is that Jesus Christ died, namatay
para sa ating mga kasalanan. Pangalawang component ng gospel na ito is that Jesus Christ was buried. Inilibing si Jesus Christ. Then, the third component of this gospel is Jesus Christ rose again the third day. Kulang man ng isa ito, hindi makaligtas itong gospel na ito kung kulang ng isa. Dahil kung wala, hindi siya namatay, walang ililibing, walang mabubuhay muli. Okay? Kung namatay naman siya at hindi siya nilibing, kung hindi siya nilibing, kulang din ang component ng gospel. Kung namatay siya, nilibing, at hindi naman siya nabuhay pang muli, hindi rin kumpleto ang gospel. Ang gospel na ito, kung kulang ng isang component, hindi makaligtas ng isang kaluluwa ng tao. That is why it is very important for a person to believe ng gospel na ito para siya maligtas. Dahil yung gospel na ito, kompleto sa mga elemento na sabi ng verses na ito para maligtas ang tao. So, ibig sabihin, wala ng ibang gospel sa Biblia na nagsasabi na mayroong death, mayroong burial, mayroong resurrection ni Kristo. Kaya kung ano mang gospel ang gagamitin ng iba ngayon para maligtas ang tao, kung ano mang gospel ipipreach nila ngayon para maligtas ang tao, yan ay gospel na maglalagay sa kaluluwa mo sa linaw na kalayo. Dahil wala yon ng component, savings, makaligtas na component ng gospel na sinabi ni Kristo kay Paul na siyang makakaligtas ng kaluluwa ng tao ngayon. Kaya, friends, kung yung gospel mo na pinaniwalaan, John 3:16 para ka maligtas, John 1:12 para ka maligtas, Acts chapter 16 verse 31 para ka maligtas, sabihin ko sa inyo, frankly, straightly, without fear, without lie, dahil ito yung gospel na makakaligtas lamang, then, sabihin ko sa inyo, kung John 3:16 yan sa mo, John 1:12 ang gospel mo, sa kaligtasan, Acts chapter 16 verse 31 din hindi kaligtas. Bakit? Punta tayo sa John chapter 3 verse 16. Puntahan natin yung John chapter 3 verse 16 at i-examine natin kung meron ba yung John 3:16 ba, meron bang tatlong component na parehas ang gospel doon sa 1 Corinthians 15, 1-4, meron bang component ng death, burial, and resurrection of Jesus Christ? John chapter 3, verse 16. Verse 16. Okay? So, basahin natin. Pwede nyo rin basahin dyan sa inyong Bible. Please, kung Bible, nagbabasa kayo ng Bible, dapat King James Bible. King James Bible, 1611 to 1679. Okay? So, tama ba ko? O, tama nga siguro. 1611. So, basahin ko. For God so loved the world. Napakaganda. Napakaganda ng verse na to. Pero ang ganda nito, hindi magdadala ng kaligtasan sa iyo in this dispensation of the grace of God. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang ganda. Mayroong nakalagay na everlasting life. Okay? Okay? So, kung itong John 3:16 na ito, makakaligtas ito ng soul in this dispensation of the grace of God, then, magtatanong ako sa inyo, there are how many gospels na makaligtas ngayon? Ang sabi ni Paul, ang kanyang gospel lamang. Sabi ni Paul, Galatians chapter 1, Galatians chapter 1, verse 8. Basahin natin.
Galatians chapter 1, verse 8. But though we, sabi ni Paul, isinali pa niya yung sarili niya, we. Sino yung kasama niya? Yung mga kasama, kami, ako at mga kasama ko. We, referring to Barnabas, referring to Silvanus, no? Kasi hindi sila nagkasama ni Peter. At siya yung mga 12 apostles pang iba, never. Na nagsama sila para preach ng gospel to the Gentiles. So, yung kasama niya, si John Mark, sumama sa kanya yon, si Barnabas, si Timothy, Silvanus, Titus, no? Yan yung mga kasama niya, ni-refer niya dito. Or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sino yung sinusulatan ni Paul? Believers of the body of Christ. Believers of the gospel of the grace of God na naligtas sa Galatians, member of the body of Christ. Pinagalitan sila ni Paul kasi ang bilis nilang mag-ship doon sa mga dumating galing sa Jerusalem. Kasama nila ni Peter pumunta dito sa Antioch, no? Pumunta dito at tinuruan silang kailangan ma-circumcise kayo. Kailangan kayo mag-obey din ng law ni Moses. Kaya sabi ni Paul sa kanila, ang bilis nyo naman. Sabi nga ni Paul sa kanila sa verse 6, I marvel that ye soon remove from him that called you into the grace of Christ. Babalik sila sa law. Kasi pinuntahan sila ng mga kingdom saints galing sa Jerusalem. No? Kaya kita mo sa chapter 2 dito, pinagalitan sila ni Paul, pati na yung mga galing sa Jerusalem, kasama na nga si Peter na pagalitan, no? Ni Paul. Dahil nga, minimix nila, ituturo nila yung mga turo lamang na dapat sa mga Diyos sa kanilang prophetic program. So, ibig sabihin, walang ibang gospel na pwedeng ituro para maligtas ang tao in this dispensation of the grace of God. So, kung ituro mo ang John chapter 16 for soul salvation in this dispensation of the grace of God, you are leading people to hell. Bakit? Hindi ito gospel para sa dispensation of the grace of God. Hindi kasali ang mga Gentile dito nung sinabi ito na kung na pinadala si Kristo and whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. This gospel is for the Jewish people in time past. Okay? But this gospel is also prophetic. Ibig sabihin, yung sinasabi dito na para sa lahat is prophetic will happen in the future. When Jesus Christ will reign in His 1,000 years kingdom, then all people of this earth will have to believe Him, so that they will have everlasting life. When this was spoken by Jesus Christ, it is only for the Jewish people at the time in time past, and for all people in the future. The prophetic application of this is during the 1,000 years of Jesus Christ, when the Jewish people will become nation of priests and will preach to the Gentile nation that they should believe Christ as their King and Messiah also as their King, so that they will have eternal life. Okay? So, alam nyo, kung itong gospel na ito para sa mga Gentile, kasali ang Gentile dito, bakit sasabihin ni Kristo na yung kaligtasan ipara lamang sa mga Hudyo sa next chapter? Basahin natin chapter 4 of
verse 22 of chapter 4. Sang John. Kasi, the Word of God is not or will never contradict itself. Ha? Pero, kung totoo yan, nakasali na yung mga Gentile dito sa John 3:16, contradiction ng salita ng Panginoon. Hindi na ako maniniwala dito. Kahit kayo, sabihin ko, huwag na kayo maniniwala. Bakit? Kung ang John 3:16 para sa mga Gentile, maligtas din ang mga Gentile, basahin mo ang John chapter 4 verse 22. Anong nakasabi dito? Si Kristo mismo nagsalita kasi nakasulat sa red. Sabi dito, ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Bakit sinabi ni Kristo dito sa John chapter 4 verse 22 that salvation is for the Jews? Kung sa John chapter 3 verse 16 ikasali pala yung Gentiles. No, we have to rightly divide. Okay? Another thing is this. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Tingnan mo. Yung gospel of the grace of God na makaligtas ngayon, mayroong tatlong component. Death, burial, and resurrection. Meron bang death, burial, and resurrection na makita dito? Wala. Ibig sabihin, hindi ito gospel ngayon na makaligtas sa atin dahil wala itong death, burial, and resurrection. Bloodless gospel ito. Wala itong blood, walang cross. Crossless gospel. Hindi ito makaligtas ngayon dahil wala itong cross. Ha? Anong sabi? 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. Sabi niya dito, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Bakit? Verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, what? Is the power of God. The cross is God's power to save a sinner. Then, paano makaligtas ang John 3:16 sa ngayong panahon ng dispensation of the grace of God? Dahil wala itong cross. Wala itong power to save ngayon. Bakit walang cross? Hindi pa nga namatay si Kristo sa cross nung sinabi niya ito. This is a crossless gospel. This is a bloodless gospel. This gospel do not have the three components of the gospel of the grace of God that can save a soul in this dispensation of the grace of God. So, listen to this. This verse, kung yan yung inasahan mo maligtas ka, hindi ka maliligtas. Maling paninawala yon. Hindi natin mapagawa ang Panginoon nang hindi niya sinabi na yan ang makaligtas sa iyo. Yung sinabi ng Panginoon, ang gospel na makaligtas ngayon ay ang 1 Corinthians 15:1-4. Yan ang dapat masunod, hindi yung iyong paniniwala. Kahit maganda yung paniwala mo, dahil maganda basahin yung verse, hindi natin mapilit, hindi natin mabago ang nakasulat sa Biblia. Yan yung gospel na makaligtas ng kaluluwa in this dispensation of the grace of God. Yan yung sa 1 Corinthians 15:1-4. That gospel ay mirong tatlong components na kung saan maligtas ang kaluluwa ng tao. Mirong death, meron yang cross. Yan si Kristo namatay sa cross. Meron yang blood. Doon umagas ang blood ni Jesus Christ to atone the sin
of a sinner. Nilibing siya at nabuhay muli sa pangatlong araw. Walang death, walang burial dito. Ano ito? Ano itong John 3:16? It is good news for the Jewish people. Why? Because their king, their Messiah king that will reign over them in the kingdom that was promised to Abraham, that they will become a great nation, ay dumating na ang kanilang hari. It is a good news. This verse is all about the birth of Jesus Christ, not the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Baligtad itong verse na to. Good news ito para sa Jewish people dahil dumating na yung kanilang Messiah King na maghahari sa ibibigay sa kanila na earthly kingdom na gin-promise doon kay Abraham, na na-promise kay Isaac, na na-promise kay Jacob, na na-promise kay Moses, na na-promise kay David, that kingdom will become the eternal kingdom of Jesus Christ in this earth, not in heaven. Because there are two kingdom of God, the heavenly kingdom and the earthly kingdom. Kaya tayo na mga na-save sa dispensation of the grace of God, tayo yung mga tao ngayon na siniseparate ng Panginoon para dalhin doon sa langit at doon tayo titira. Yung mga Jewish people sa kanyang earthly kingdom. Dapat maintindihan natin yon. That is how to rightly divide. Okay? So this gospel, John 3:16, walang cross, walang burial, walang resurrection. It is the birth of Jesus Christ. Ito yung promise sa kanila na may ipanganganak na magiging hari nila. Ito, Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, ito yung verse na yun John 3:16. Not the death. Okay? Isaiah chapter 9 verse 6. Ano sabi dito? For unto us, sabi ni Isaiah, sabi nung prophet Isaiah. Remember, nung nagsasalita si Isaiah, kasi ito yung pa isang dilema. Ito yung mali sa mga denomination. Pagbasa nila ng Isaiah, i-apply nila yon sa kanila. Hindi nyo ba alam na nung si Isaiah nagsasalita, yung kinakausap niya Israel, yung mga Gentile ba noon nakikinig sa kanya? Yung mga Gentile ngayong panahon na to ng dispensation of grace, laki ng tainga nila pakikinig sa Isaiah, sa Ezekiel. No, basahin nyo yan for your learning. But yung sinasabi dyan, wala kayong pakialam. Hindi, walang pakialam sa inyo si Isaiah. Yung sabihan niya dito ay ang nation Israel. Si Isaiah ba prophet ng Gentile? No. He was a prophet of God to the Jewish people, to Israel. That is why when he was speaking during the time, he was speaking to the Jewish people, to the nation Israel. Kaya yung sabi niya dito, for unto us, referring to the Jewish nations, unto us, Israel. A child is born. Unto us, a son is given. Yun, for God so loved the world that He gave. He gave. A child is given. And the government shall be upon His shoulder. When He reign, when Jesus Christ will reign in His earthly kingdom for 1,000 years. The government shall be upon His shoulder. The government of this world shall be upon His shoulder. This government is not in operation today. It will be operational in Christ's 1,000 years reign on this earth. Okay? His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. This verse happened in what? His birth. His birth happened in John 3:16. For God so loved the world that He gave. When was that? When Christ was born in the flesh. He gave Jesus Christ to the Jewish people to rule over them in His earthly kingdom, in His future earthly kingdom in this earth. Okay? So,
Please, sa mga friends namin na andiyan, no? Listening. Do not believe that your salvation, that you are saved because you believe John 3:16. It is not the gospel in this dispensation of God. Besides, hindi yan gospel na in time past para sa mga Gentiles. It is only good news for the Jewish people. Okay? Listen to this. Friends, yung gospel natin ngayon in this dispensation of grace is that you should believe, you must believe Jesus namatay para sa iyong kasalanan, inilibing at nabuhay siya muli sa ikatlong araw for your justification. Yan yung gospel natin. Yan yung paniwalaan mo. Please, sit aside. 1 John 3:16. Yan ang paniwalaan mo dahil yun ang gospel natin sa ngayong panahon ng dispensation of grace. So, let's go to John 1:12. John 1:12. Ito, nung baptist pa ako, ito yung paborito kong verse. Ito yung paborito kong verse. John 3:16 din, at saka yung John 1:12. I receive Him. And, sabi dito, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. But listen to this. Bakit yung gospel na to hindi makaligtas? It is a good news. Diba? Magandang balita yon na yung magre-receive kay Jesus Christ maging anak ng Diyos. Hindi ba magandang news yon? It was a very, very good news. But listen to this. Bakit hindi ito makakaligtas ng isang kaluluwa sa panahon ngayong dispensation of the grace of God? But as many as receive Him, to them, receive Jesus Christ, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? Ito talaga yung John 3:16, tapos pupunta ka agad dito, balik ka sa John 1:12, pero tingnan mo. Ha? When Jesus Christ came into this world, in His fleshly ministry, in His earthly ministry to the Jewish people, when He came into this world, verse 10, basahin natin. He was in the Word. Ibig sabihin, He lived in this world, in the flesh. Okay? He was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. Okay? The Gentiles, even at that moment of time, the Gentiles knew Him not because the Gentiles during the time was not waiting for any king. Ha? Hindi naman naghihintay mga Gentiles sa mga king nila. Kaya yung 3 magi, yung 3 wise men, alam nila na yung isinilang noon is king ng mga Jews. Kaya naghahanap sila to give obeisance to the king of the Jews. Hindi nila sinabi yun na king nila, kundi king of the Jews. Okay? Yung 3 magi na yun, yung 3 wise men. So, tingnan mo, verse 11. He came unto His own. Nung dumating si Jesus Christ in the flesh, in His earthly ministry, He came unto His own. Please, intindihin natin yon. Denominations, particular Baptist, intindihin natin yon. Sino yung His own? The His own here is the Jewish nation. Yung mga Hudiyo. Okay? Alam ba natin yon? He came unto His own. Ang sabi dyan. Okay? The reason why He came into His own, He came to the Jewish people. Basahin natin sa Matthew chapter 1 verse 21. And he shall bring forth a son, Mary, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his what? His people. Nung sabihin ito na he shall save his people, hindi kasali yung Gentile. Sino ba yung people niya? Sino ba yung people ng Israel? The Jewish people. He will save
His own people from their sins. Kaya nga sabi sa John chapter 4 verse 22, salvation is of the Jews, dahil nung si Kristo nasa flesh in His earthly ministry, He came only to the Jewish people, to His people, to save them from their sins. Napakaliwanag, their sins. Their. Ibig sabihin ng word na their, no? Tumutukoy ng grupo ng tao. Pag sinasabi doon na His people, tumutukoy ng grupo ng tao, ng nasyon. And that is the Jewish nation of Israel. Okay? So, kaya hindi makakaligtas yung verse na ito, 1 John 1:12, ng kahit sinong Gentile in the time of Christ's ministry to the Jewish people, because it is only for the Jewish people. Okay? He came unto His own. Listen to this. When we study the Bible, huwag natin kunin yung hindi para sa atin. Kilalanin natin sino yung sumusulat, sino yung sinusulatan, at ano yung subject na sinusulat. Ano yung laman ng sulat. So, yung sulat, yung sumulat, si John. Sinulat niya, si John is apostol, no? Ng mga Hudyo. Ibig sabihin, nung sumulat siya, hindi yung para sa Gentile, kundi para lang sa mga Hudyo. Huwag tayo mang-agaw ng sulat na hindi sa atin. Masama yon. Nagiging magnanakaw tayo. Ha? Kaya nga tayo, yung mga denomination ngayon, nakaw ng mga instruction para sa Israel in Christ's earthly ministry to the Jewish people. Nakaw sila ng nakaw. Apply ng apply. Yung mga members naman nila, dahil hindi nag-aaral ng Bible, kagaya ko, for 30 years, I was a Baptist. Hindi rin ako nag-aaral, nakikinig lang kasi kala ko yung sabi ng pastor, tama na, yun. Kaya 30 years akong naluko. 30 years akong naniniwala ng mga maling gospel. 30 years akong naniniwala ng maling aral dahil hindi ko nag-aral. Thank you. Salamat at nakapag-aral ako ng Biblia ng sarili ko. Okay? At salamat sa mga tao din na used by God, no? Na natuto ako mag-rightly divide. Okay? I'm so grateful so much, no? To God, to Apostle Paul, and to all those people who also contributed sa pagiging mid-axe right divider ko ngayon na nasa tamang turo na ako. Okay? So, hindi makakaligtas. Isa pa, wala sa John 1:12, wala din yung 3 components na elemento na makakaligtas sa tao, sa kaluluwa ng tao. Walang death, walang burial, walang resurrection ni Kristo. John 1:12 is a bloodless, crossless, good news. Kaya hindi makakaligtas ng kaluluwa ng tao sa ngayong panahon ng dispensation of the grace of God. Okay? Sana naging maliwanag sa atin yon. Okay? So, pupunta tayo sa isang controversial na verse. Anong verse ito? Acts chapter 17. Kasi si Apostol Paul na yung alam natin na nagsabi nito. But it was written by Luke. Hindi si Apostol Paul yung nagsulat nito, kundi si Luke. Acts chapter 16 verse 31. Hindi tayo magtatagal. Matatapos na tayo. Okay? Acts chapter 16. Ito yung story. Ito yung story nung si Jesus, si Paul at si Silas. Kung makita natin sa Acts chapter 15, nung umuwi si Paul sa Antioch, kasama si Barnabas at si Titus,
galing sa meeting doon sa Jerusalem, sa conference sa Jerusalem, nakipag-konferensya doon, pinaakyat siya doon ni Jesus Christ upang maliwanagan yung mga kasama ni Peter at si Peter kung bakit na si Paul ay nagtuturo na sa mga Gentiles. Nag-conference sila doon at sabi doon, yung account ni Paul nakasulat sa Galatians chapter 2. Yung account naman ni John, ni Luke, yan yung nakasulat sa Acts chapter 15. Inong umuwi na si Paul pagkatapos ng conference, isinama sa kanya yung dalawang si Silas, no? Si Silas is pinasama sa kanya at saka yung isa si Judas, no? Si Judas at saka si Silas, verse 32 ng Acts chapter 15. And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. So, ito yung mga sumama kay Barnabas, kay Paul at saka kay Titus pabalik doon sa Antioch na nagdala din ng sulat galing sa kanila ni James, no? Na nag-agree na sila na yung mga Gentiles, no, na yung mga Gentiles na mini-minister ni Paul, naniwala na sila na sa ministry ni Paul. Nag-believe na sila sa ministry ni Paul, kaya sabi nila, pupunta na lang kami sa mga Jew, sa mga kingdom saints. Kayo, Paul, pumunta kayo sa mga Gentiles. Kaya si Paul, alam naman natin, is apostle to the Gentiles. So, pinasama sa kanila si Silas at saka si Judas. Kaya nung mag-start naman ng ministry, sabihin na natin na apostolic journey ni Paul, sa halip na kasama niya si Barnabas, nag-separate sila. Bakit? Kasi yung nag-argue si Paul at saka si Barnabas, kasi gusto ni Barnabas isama si John Mark. Si John Mark naman, alam naman natin na ng first journey nila, hindi pa natapos, umuwi si John Mark doon sa Jerusalem. Iniwanan niya si Paul at si Barnabas. So, kaya medyo may dispute sila ni Barnabas kasi nga si Barnabas is encourager, no? Yung pangalan niya tagapag-encourage. Kaya in-encourage niya si John Mark na ulit sumama sa ministry nila. Ngunit ayaw ni Paul. Medyo siguro galit pa si Paul kay Barnabas, may tampo pa, no? Kasi alam naman natin na sa last part na ng ministry ni Paul, okay naman sila ni Barnabas, no? Ni John Mark. So, yung isinama na naman ni Paul si Silas. At ang isinama ni Barnabas is si John Mark. Nag-separate sila ng daan. So, nung si Silas at saka si Paul nasa Philippi, nag-preach sila doon. Okay? Nung mag-preach sila doon, nakulong sila. Kaya nung sa kulungan, binabantayan sila ng Philippian jailers at nagkaroon ng malakas na lindol. Okay? Kaya sa verse 31, sa takot ng mga jailer, dahil na nabukas yung mga prison, na alis yung mga tanikala na nakatali kina Paul at Silas, sa takot niya, nataranta yung guard. No? At pagkataranta niya, sabi ni Paul, huwag kang mag-alala, andito lamang kami. Kasi pag nawala sila Paul at Silas, papatayin ng guard ng Roman government. No? So, sa takot niya, natatanong siya, what must I do to be saved? So, immediately, yung sagot ni Paul, in verse 31, and they said, dalawa sila ni Silas, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So, sabi nila ngayon, maliligtas ka daw dito. Tandaan natin, the book of Acts was written by Luke. It was not written by Paul. So, si Luke was only gathering information. He was only doing a research while he was following, habang nagsusunod siya sa lakad nila ni Paul. Si Luke naman nakasunod, nagagather kung ano mang nangyayari. Kaya yung mag-gather niya yan, si Luke naman,
wala siyang kaalam-alam kung ano mga ni-reveal kay Jesus Christ. Ang mga ni-reveal ni Jesus Christ kay Paul. Si Paul lang yung nakakaalam, sinusulat ni Paul, pinipreach ni Paul. So, when he was following Paul and his group, nagagather siya ng information, sinusulat niya, ito yung Book of Acts. Hanggang sa huli, nahabol niya sila ni Paul at yung mga kasama ni Paul, sumabay na siya kay Paul. Kaya makita mo sa mga writings ni Barnabas dito sa Book of Acts, sa early parts, ginagamit ni Luke na panghalip ba yun? Tama ba yun? They, or adjective, na they. Tama ba yun? Adjective. No? Mahina din ako sa English. So, they, nung mahabol na niya sila ni Paul, kasama na talaga siya, nila ni Paul na sa journey ni Paul, yung pagsulat niya is we. Kaya yung nabasa mo yan sa Book of Acts, una, sabi ni Luke, they. Ibig sabihin nun, kumukuha lang siya ng information, God, nagagather siya ng information. So, yung information niya nakukuha is second hand. Third hand pa, maybe. But, nung dumating na, kasama niya, yung information na yon, pwedeng first hand information, galing na talaga kay Paul. Ngunit dito, alam kong kasama na niya si Luke nung mangyari itong pagkakulong nila ni Paul at Silas. Kasama na nila si Luke. Bakit? Sabi dito ni Luke sa hindi pa siya kasama kasi sabi dito ni Luke pa, after they were two, they pa yung ginagamit niya. So, hindi pa siya kasama, they. Okay? So, ibig sabihin, yung information niya na nag-gather nito, pagsulat niya ng Acts chapter 16, verse 31, still, resulta lamang ng kanyang pag-research, sa kanyang pag-gather ng mga information. No? Okay? So, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tatanong ko ngayon, kung itong verse lang na to, meron ba itong tatlong component ng salvation, ng gospel of the grace of God? Meron ka ba mababasa dito na death, burial, and resurrection? Wala. So kung ito lang, hindi talaga maliligtas yung tao. Kung ito lang yung sabihin mo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, lalong hindi masisave yung mga kasambahay mo. Kasi nakakatakot. May nagtuturo ngayon, no? Na masisave na daw ikaw sa verse na to, yung tao, masisave na daw yung kaluluwa niya, kasama pa yung kasambahay niya. Nako, it is a very, very dangerous doctrine. Bakit? Meron ba itong death, burial, and resurrection na makaligtas itong verse na to? Wala. So, bakit? Sabihin, magtatanong kayo, Brad, ibig mo sabihin hindi ligtas yung jailer? Hindi ba ligtas yung jailer? No, ligtas yung jailer. Bakit? Sabi mo hindi ba kaligtas yung verse na yan? Bakit? Alam mo ba na yan lang sinabi ni Paul? Tingnan mo verse 32. Verse 32. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Ano yung word of the Lord na sinalita, na sinabi ni Paul? Siyempre, yung gospel. Alam ni Paul, alam ni Paul na hindi maliligtas ang jailer at ang kanyang mga kasamahan sa bahay niya kung hindi sila maniniwala sa gospel of the grace of God. Kuha natin? Kaya yung sinabi ni Paul doon sa jailer, sa verse 32,
verse 32, na word of God, and they spake unto him the word of the Lord. It is the word of salvation, the gospel of the grace of God. Kung si Luke ito ang nagsabi nito, alam mo kung si Luke ito, talagang sabihin ko, hindi ligtas yun, ang jailer. Kasi, wala pa namang alam si Luke. Hindi pa sila nag-meet sino yun? Ni Paul. Hindi pa niya nahabol si Paul. Ang alam lang dito ni Luke, ang naintindihan lamang niya, na yung gospel work salvation ay na-transition sa gospel of the grace of God, na ang salvation is through faith, by faith na, hindi na work salvation, kundi faith salvation na. Kaya, yan ang nasulat niya. Pero, tingnan mo sa verse 32. Pumunta, sinabihan ni Paul, si jailer, ng salita ng Panginoon. Anong salita yon? Alam ni Paul, because ni-reveal sa kanya ni Kristo, Paul, ang makaligtas ngayon, yung gospel of the grace of God, yung aking kamatayan, bayad sa kanilang mga kasalanan, ang aking, at ako'y nilibing, at ako'y nabuhay sa ikatlong araw para sa inyong ikabubuhay. Kaya tingnan mo, and he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. So, wala ang tatlong component kung yan lang verse na yan. So, magtatanong kayo sa akin, Brad, paano yan? Sasabihin, pwede ba natin gamitin yung John 3:16? Yung Acts chapter 16 verse 31? Pwede. Pwede mong sabihin yan. Kasi, yan yung pamamaraan ngayon na maligtas ka, is huwag kang umasa sa work salvation, kundi by faith. Ngunit, hindi mo pwedeng hindi ituro ang 1 Corinthians 15:1-4. Ibig ko sabihin, ganito yon. Ito, pag sinabi mo yan, maliligtas ka. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Paniwalaan mo itong gospel na si Kristo namatay, bayad sa iyong kasalanan, nilibing, nabuhay sa ikatlong araw. Yan ang tamang pagpresentar ng Acts chapter 16 verse 31 na naniniwala ako, yan din yung pagkapresentar ni Apostol Paul sa jailer. Pag sinabi niyang, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, ito yung paniwalaan mo kay Kristo, na si Kristo namatay, bayad na yung kasalanan, nilibing, at nabuhay muli. Yan din yung sinabi niya sa mga kasamahan ni Apostol, mga kasamahan ng jailer sa kanyang bahay. Yan din yung sinabi ni Apostol Paul sa kasambahay ni Paul. Hindi pwedeng naligtas na lang dahil without hearing, without believing the gospel of the grace of God. Hindi pwedeng naligtas na lang as taught by others. No? Nakakatakot na turo yun. Nakakatakot yun na turo. So, sana naunawaan natin. Ganito. Another example bibigay ko sa inyo. Romans chapter 1 verse 16. Ito, gospel of Christ. Romans chapter 1 verse 16. Sabi dito, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first, and also to the Greek. Gospel of Christ. First, Romans chapter 1 verse 16. Ulitin ko, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first, but also to the Greek. Ito, sinong paniniwalaan mo dito para maligtas ka? Maniwala ka ba na si Kristo, God, maligtas ka dito?
Maniwala ka ba, yung paniwala mo lang ba na si Kristo, God, maligtas ka dito? Yung paniwala mo ba na si Kristo, halimbawa, niniwala ka na King siya, maligtas ka dito? Maniwala ka ba dito na si Kristo ay anak ng Diyos, maligtas ka ba dito? Kasi sa 1 John, yun pagniwala kang anak siya ng Diyos, you are saved, sa 1 John. Pero, Jewish yun. Dito, maniwala ka? No. Sabi dito, to everyone that believe. Maliligtas siya sa gospel ni Kristo to everyone that believe. Mag-believe ka na si Kristo, anak ng Diyos, maligtas ka dito? No. Anong i-believe mo dito? Maniniwala ka na si Kristo namatay, bayad sa iyong mga kasalanan, inilibing, at nabuhay sa ikatlong araw. Yan yung i-believe mo para maligtas ka dito sa gospel ni Kristo. Kuha natin. Ganon din yun, Acts chapter 16, verse 31. Maniwala ka na pag-believe mo kay Kristo, maligtas ka, yung paniwalaan mo ay yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ for you to be saved. Okay? Sana naging maliwanag yung aral natin ngayon. Sana maalis sa ating paniwala yon, naligtas tayo dahil naniwala tayo sa John 3:16, John 1:12, Acts chapter 16 verse 31. Wala yon ng tatlong, yung mga good news na yon, wala yon ng tatlong component, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, na siya lamang ang makakaligtas ng tao na nanampalataya sa panahon na ito, sa dispensation of the grace of God, na kung saan diyan tayo nakatira ngayon. Diyan tayo sa dispensation na yan. Sana naging maliwanag ang lahat. Let us pray. Ama, papasalamat kami sa iyong mga salita. Salamat sa time, oportunidad that your word will be broadcast, will be proclaimed, at sana po kayo ang na-lift up, kayo po ang nailagay sa itaas at hindi ang mga sarili namin. Salamat po sa guidance, salamat po sa mga words na pag-aralan namin, sa mga verses na nagpapatunay ng subject na pag-aralan namin ngayon. Lahat po ng glory binabalik namin sa iyo. In Jesus' name, Amen.